Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So, magandang hapon po mga mag-aaral. So, kilala niyo na ba ako? Hindi ako! Papakilala kami ng kasama kong guro ulit. So, ako po, Teacher Iron. Bago po natin simulan ang ating talakayin ngayong araw, magpapaliwan po tayo para sa ating panalangin. Pangunahan ng aming teacher na si Ma'am Marva. Bago na tayo, ito yung mga papel na nasa sa so, kumusta naman kayo? So, lahat nyo sa liksik ukol sa Africa, na una yung mga kultura nito dati. So, tingnan natin kung may talaga tayo na sa liksik. So, kumuha po tayo ng ika-apat na bahagi ng papel para po sa ating paunang pagsusuli. Kaya bibigyan ko lang po kayo ng 5 minuto para tayo sa pagsusuli. Isulat kung tama o mali. Una, ang Swahili ay isang uri ng wika na may impluwensya ng wikang Arabo at Persano. Ikalawa, ang Songhai ang pinakauna sa 3 gitnang kaharian ng Afrika. Ikatlo, may malaking produksyon ng bakal sa Meroe kung kaya't isa itong magandang lugar na gawing kabisera. Ikaapat, ang Mali ay imperyo sa kahabaan ng Atlantiko at Ilog Niger. Ikalima, ang Ghana ay nangangahulugan na hari o pinuno. Ika-6, sa panahon ni Mansa Musa narating ng Mali ang tugatog ng kaunlaran. Ika-7, ang Oasis ay isang malawak at madamong lupain sa Afrika. Ika-8, sa Meroe inilipat ng mga Kushiti ang kabisera ng kanilang kaharian. Ika-9, sa Nubia unang nagtayo ng pamayanan ng mga Kushiti. At ika-10, nilusob ng bansang Turkey ang Songhai na naging dahilan ng pagbagsak ng kaharian nito. Tapos na ba? Ang paunang pagsusuli upang makita natin ang inyong kaalaman. So, yung lamang po dyan yung mali. So, yung nasa numero 2, 7, hindi ba? Mga tama. So, sino ba naka-perfect dyan? Galing naman, so tunay na nagsalisip kayo. So, bago natin kapita ng ating talakayan, meron po tayong mga handout. So, lahat na ba meron ng mga handout? So, ang sinaunang Africa, bago natin alamin kung paano nagsimula ito, paano ang mga kultura dati, anong mga kapangyarihan yung meron na dito. So, alamin muna natin ang geografiya at rotasyon ng Africa. So, ang Africa, alam ko ba natin yung Africa? Hindi nga, paturo nga sa board, sa ating mapa. Miss Navarrete? Opo. Africa na, ito ang dalawang pinakamalaki kontinente sa buong mundo. So, ano sa tingin niyo yung pinakamalaki? India! Oo, magaling. So, yung Africa ay tukar mula Hilaga hanggang
timog ng 8,000 kilometro at mula sa kanluran ng 6,400 kilometro. So, meron din ito sa gitnang bahagi ng Africa, makikita ang mga talampas at mga kapatagan na may nakapalingkot ng mga katumakan. So, paano ba tawagin si Miss Melanie Flores? Alam mo ba yung sabana? Nasa listing mo ba ito? Sir, yung sabana po ay isang malawak na dangana ng nagkalat ng mga puno at kalungko. Tama. So, yung sabana na isang malawak na palibot na at may kalat-kalat na puno at palungko. So, saan ito matatagpuan? Tingnan namin si Divine. Ito ay nakikita sa nilagang timog ng sabana, matatagpuan ng mga malalawak at siyero, Sahara, sa nilaga at Namib at Kalahari sa Sige nga. Miss Divine, turo mo kung nasa ni Ecuador sa ating mapa. Tama, itong linya ko. Itong kulay pula na linya. Ito yung Ecuador Equator sa English. So, sabi ng Miss Divine, ito ay merong nakapalibot na isa sa timog. So, yung nasa nilaga, may information pala tayo para sa Sahara, ay sabana. Ito nga, ito yung sabana. Nakikita niyo ba? Wow! Ito yung paligid na mga puno at ay palumpo. Yung nasa ilang parte ng sabana ay ang kilala na Sahara. So, tama kasi malawak ng disyerto. So, bakit nga? May tanong ako sa inyo. Bakit nga? Bakit yung napakalaki ang napakalawak ng Africa? Bakit hindi umula na kanilang sibilisasyon? So, meron tayong dalawang dahilan. Sige nga kung sino yung nagstalistik. Miss Buyong. Ano yung mga natural na hadlang sa pagunlad ng sibilisasyon ng Africa? Yung una po yung mga natural na hangganan. Yung mga disyerto ng Sahara ay halos kalibangan ng Estados Unidos at matatagpuan mula sa kanluran hanggang silangan ng timog na bahagi ng Africa. Ito rin ay nakasasagabal sa komunidad ng klima. So, sa hihili po ng sabana ay may mga panahon na sagana sa tag-ulan, ngunit sa pagitan naman dito ay may mahabang panahon ng tag-ulan. Okay, magaling. So, yun yung dalawang natural na hadlang. Meron tayo natural na hangganan. Natural na hangganan, ito nakapaloob ang mga natural na yamang lupa o yamang tubig na nasa Africa. So, kung yung magkikita, ang Sahara Desert ay halos nasinlaki ng Estados Unidos. Dahil sa laki at tawag niya, ay nakapakilid sa pakikipagkomunikasyon ng mga Afrikano na bansa. Pati na rin ang mga ating na bansa sa Africa. So, meron din yung mga baybayang dagat din nila ay sobrang hipon at makikitid na madaling pasukan ng malakas na abot. Pag pinatukan ng malaking abot, ito nagpapahirap sa mga pagkakataon ng mga pagkakataon. So, yung pangalawa, klima. So, yung klima, sarili ng sabana kasi, kung yung, di ba, ito ay malawak na lupain. Meron dito mahabang panahon ng tagulan, ngunit kung pagkitan ito ay napakahaba yung panahon ng tag-init. Kaya pag pagkalit-palit ng panahon dito, natatakot ang mga taga-ibang lugar na magpunta sa Africa. Kaya nakukuha po ba? Oo! Matapos natin alam yung geography ng Africa. Alamin na natin kung ano ang simula ng Africa. So, ayon sa mga eksperto, ang Africa ay ang pinakaunang tirahan ng mga pinakaunang tao. So, dahil ito, bakit nasabi nila ito ay pinakaunang tirahan ng pinakaunang tao? Hindi na walang nag-recite, kailangan may mag-recite. Okay?
Tinatawagan ko si Miss Casas ba? Tapos nila na ito ang pinakaunang tirahan ng mga tao.